الحمد لله الذي كثرت فضائله وجلت قدرته وتقدست أسماؤه، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتناول الحديث عن القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها. سبق أن تحدثنا عن هذه القاعدة الكبرى، القاعدة الكبرى الأمور بمقاصدها. واليوم بإذن الله تعالى سوف نواصل الحديث وسنتناول الكلام عن هذه القواعد التي تندرج تحتها، وهي كثيرة، لكن سوف نذكر بعض تلك القواعد. So hindi natin kayang banggitin ang lahat ng mga qawaid na مندرجة تحت هذه القاعدة. نعم، فكما ذكرنا لكم أن هذه القاعدة تعتبر من القواعد الخمس الكبرى التي تندرج تحتها قواعد لا تحصى ولا تعد. نعم. سواء قاعدة ناتن ngayon أي تقول القاعدة الأولى تقول: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. لا للألفاظ والمباني. قال: هذه القاعدة صاغها فقهاء الحنفية والمالكية بصيغة الخبر، أما الشافعية فصاغوها بصيغة الاستفهام، فقالوا: هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ أما الحنابلة فقالوا: إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه. نعم. طيب، ang qaida na ito ay hindi mahallu ittifaqin bayna al-ulama sa siga nito. Hindi nagkaroon ng ittifaq ang ulama sa siga nito. Kung makikita natin, ang Hanafiya ay binanggit nila ang qaida na ito bilang isang khabar. Kumbaga sinasabi nila, kinukwento nila, or sinasabi sa iyo na is al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal maani la lil alfadhi wal mabani. So yan ay بصيغة الخبر. بينما نجد مثلا الشافعية، نعم، الشافعية صاغوها بصيغة الاستفهام. So iba yung pamamaraan ng Shafi'iyya. فقالوا هل العبرة، هل هنا هذا أسلوب إيش؟ استفهام. نعم، أداة استفهام هل العبرة بصيغة العقود أو بمعانيها؟ وإن كان المعنى في الحقيقة أو مفاد إيش الكلام من حيث الجملة هو نفس المعنى، لكن يختلف في بعض تطبيقاتها. أيضا نجد أن الحنابلة صاغوها أيضا صيغة أخرى: إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أو يفسد العقد بذلك أو يجعل كناية عما يمكن صحته على ذلك الوجه. نعم. أيضا صاغوها بصيغة الاستفهام، ولكن أيضا يختلف عن صياغة الشافعية. فنخلص من هذا أن الفقهاء لم يتفقوا على صيغة هذه القاعدة. نعم. وأيضا كما ذكرت لكم أن هناك بعض mayroon silang kaunting pagkakaiba sa tatbiq. طيب، ما معنى هذه القاعدة؟ قال قال أن المعتبر في باب العقود هو المعنى المقصود، خاصة إذا تعارف الناس عليه.
Sa uqud, ang tinitingnan natin dyan yung maqsud wa al-ma'na. Lalong-lalo na sabi na kapag nakasanayan na ito ng mga tao. طيب كما يقال بالمثال يتضح المقال. قال ومن هذا القسم ما ذكروه من انعقاد بعض العقود بألفاظ غير الألفاظ الموضوعة لها. Bawat muamala natin ay mayroon siyang mga termino na ginagamit, di ba? Sa bay', abi', ashtari. Yan ay lafaz na ginagamit sa al-bay' wa shira. Sa hiba, mayroon tayong lafaz na khas, ahabuka hada shay. Sa wasiya, mayroon tayong mga alfaz na ginagamit sa bawat kilos natin, sa bawat mga muamalat natin. Naam, sabi niya, انعقاد بعض العقود بألفاظ غير الألفاظ الموضوعة لها. mayroong mga uqud na nagiging munaqida. Ibig sabihin ay nagiging counted ito kahit na hindi ginamit dito ang mga nakatakdang mga mustalahat na ginagamit dito, mga alfaz na ginagamit dito. Mimma yafidu ma'na dhalika tilka al-uqud. Pero sabi na nangangahulugan or kahit papaano ay naiintindihan pa rin mula sa mga termino na yun na ginagamit ang maqsud sa muamala. كانعقاد البيع والشراء بلفظ walang hindi ito na ituloy بلفظ الهبة بلفظ الهبة. Katulad sabi niya ng baka sa next slide pa ito. Naam, dito natin makikita sa next slide. Sabi na كأن يقول الشخص عند البيع وهبتك هذا الشيء على أن تعطيني ثمنه على أن تعطيني ثمنه. Ngayon, ang sinasabi natin ay bawat muamala natin ay mayroong mga nakatakdang mga salita na ginagamit dito, di ba? Abi'u, ashtari, ahabuka, fil hiba. Subalit mayroon tayong mga alfaz na kung saan ginagamit ito doon sa kabila, hindi dahil yun ang mga salitang ginagamit doon, subalit dahil ito ay nangangahulugan or pwede pa rin maintindihan ang maksud doon. Katulad sabi ng pagsasabi ng isang tao na wahabtuka hadha shay, ibinibigay ko sa iyo ang bagay na ito ala an tu'tiyani thamanahu, pero kailangan mong ibigay sa akin ng halaga nito. So anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin nun abi'uka hadha shay, abi'uka hadha ash-shay. So hadha huwa maqsudu al-qa'ida. Al-ibratu fil 'uqud lil maqasid wal ma'ani. Ang tinitingnan natin sa mga uqud na ito ay kung ano ang layunin dito sa mga uqud na ito. At hindi natin tinitingnan dito yung mga alfaz at saka yung mga termino na ginagamit. Naway naging wadih ito. Gumamit tayo ng salitang hiba, subalit ang maksud natin ay bay'. Wahabtuka hadha shay ala an tu'tiyani thamanahu. Binibigay ko sa ito. Itong wahabtuka hadha fi'al madi, ginagamit ito sa al-hiba. Pero dito sa ating misal ay naiintindihan natin na ang maksud dito ay hindi hiba, kundi ang bay'. يقصد بيع هذا الشيء وليس هبته. لماذا؟ قال على أن تعطيني ثمنه. Pero sabi na kailangan mong ibigay sa akin kanyang ثمن. نعم، قيمة. طيب، دليل هذه القاعدة قال يستدل لهذه القاعدة بحديث إنما الأعمال بالنيات لأنها مطابقة للقاعدة الكبرى ومعناها. طيب، علاقتها، ما هي علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى؟ الأمور بمقاصدها. قال هذه القاعدة تعتبر فرعية للقاعدة الكبرى وموافقة لها في الحكم. فرع من قاعدة الكبرى موافقة لحكم القاعدة الكبرى. فإذا تعارض اللفظ مع النية قدمت النية على اللفظ إلا أنها أخص من الكبرى. نعم.
So kung sabi niya kapag nagtaarod ang al-lafz ma'an niyyah, ang uunahin natin sabi niya ay an-niyyah. Uunahin natin ang niyyah. Huwag natin titingnan yung lafz dahil al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfadhi wal mabani. نعم إلا أنها أخص من الكبرى إلا أن هذه القاعدة أخص mas maliit siya mas maliit ang pinapasukan niya kaysa sa doon sa قاعدة الكبرى. نعم طيب عندنا القاعدة الثانية المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها وهي قاعدة لا ثواب إلا بنية. واضح ibig sabihin ng قاعدة na ito لا ثواب إلا بنية ولن ثواب daw kung walang نية. طيب معاني مفردات هذه القاعدة قال لا هذه لا نافية للجنس وهي التي تنفي القليل والكثير. Kapag mayroong la, ibig sabihin ay nawawala niya ang lahat ng sinasabi niyang wala. Mapa kaunti man niya or mapa marami. القليل والكثير. ثواب أصل الثوب في اللغة هو رجوع الشيء إلى حالته. ثواب من كلمة الثوب. So anong ibig sabihin ng الثوب? قال رجوع الشيء إلى حالته. Ang pagbabalik ng isang bagay sa ordinaryo niyang anyo. إلى حالته or posisyon. والثواب من الثوب وهو ما يرجع إلى الإنسان من جزاء عمله. الثواب yung binabalik sa tao or bumabalik sa tao na gantimpala ng kanyang ginagawa. Yan ang tinatawag na الثواب من الثوب وهو رجوع الشيء إلى حالته. طيب إلا أداة استثناء بنية قال الباء هنا nangangahulugan ng dalawa إما للمصاحبة الباء تأتي بمعان كثيرة أليس كذلك؟ هناك باء إيش مصاحبة والسببية وهناك أيضا التبعيض وغيرها من معاني الباء. فهنا sabi niya mayroon tayong dalawang makna na pwedeng maging makna ng ba na ito. طيب ang unang-una ay al-musahabah. Ibig sabihin kapag sinabi natin na al-musahabah ang ba dito ang magiging makna niya ay la thawaba illa ma'a lianna musahabah بمعنى مع. نعم خرجت نعم بالحقيبة يعني مع الحقيبة. خرجت بالحقيبة أي مع الحقيبة. إذن لا ثواب إلا مع النية walang thawab maliban lang kung ito ay mayroon siyang niyya. Pangalawang makna nito ay lis-sababiyya ibig sabihin dahilan. So kapag sinabi natin na ang ba dito ay lis-sababiyya, ang magiging ibig sabihin niya o kahulugan niya ay la thawaba illa bisababin niyyah. La thawaba ay la jazaa illa la ajra illa bisababin niyyah. Maliban lang kung di dahil sa an-niyyah. قالوا والأول أولى يعني معنى القاعدة الأولى أن نقول لا ثواب إلا مع النية يعني أن الباء للمصاحبة. قال والنية في الاصطلاح هو القصد إلى الشيء والعزيمة على فعله. yan ang kahulugan ng an-niyyah al-istilah at nabanggit na natin ang iba pang mga bagay patungkol dito sa an-niyyah doon sa naunang dars natin. طيب al-qasdu ila shay yan yung sadya sa isang bagay. Wal azimatu ala fi'lihi at yung pagbuo ng intensyon sa paggawa sa bagay na yon. Naam. Al azima ala fi'lihi. طيب. المعنى الإجمالي للقاعدة. ما هو معنى الإجمالي للقاعدة؟ لا ثواب إلا بنية. قال لا يحصل للمكلف جزاء أخروي يعني في الآخرة على ما عمل من خير أو شر إلا إذا كان ذلك العمل قائما على النية فلا أجر لمن يصوم ويصلي بدون نية بدون
niyya. So yan ang ibig sabihin ng qaida na ito. Walang gantimpala na makakamit, mabuti man ito or masama, kung ang gawa ay hindi nasamahan ng or hindi sinamahan ng niyya. Walang niyya. Sabi niya, fala ajra liman yasumu wa yusalli bidun niyya. Walang gantimpala ang taong pinipigilan ng sariling kumain mula tulu'i syams ila ghurubiha. Hindi siya umiinom, hindi siya kumakain, subalit wala siyang intensyon na siya ay nagpa-fasting. So walang thawab. Ganon din ng taong ginagawa ang lahat ng kilos ng nagsasala, subalit hindi niya intensyon na magsala. Pagkus ginagawa lang niya yun para siguro gawing exercise niya yung mga kilos sa as-sala. So walang gantimpala ang mga ganon dahil wala sa kanila ang intensyon or niyya. قال ويذكر العلماء ويذكر أن ابن نجيم الحنفي هو أول من نص على هذه القاعدة. ابن نجيم يذكر العلماء أنه هو أول من نص بهذه القاعدة. طيب ما هو دليل هذه القاعدة؟ أيضا يستدل لهذه القاعدة بحديث إنما الأعمال بالنيات، أي إنما حكم الأعمال بالنيات، لا حكم للأعمال إلا بالنيات. علاقتها بالقاعدة الكبرى، العلاقة بينهما علاقة عموم وخصوص مع مطابقة في الحكم. Parang katulad din ng nauna sa kanya. فالأمور علاقته أو علاقتها بالقاعدة الكبرى علاقة عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. فالأمور أعم من أن تكون متعلقة بالدنيا أو بالآخرة. Sabi na ang umur ay أعم من أن تكون متعلقة بالدنيا أو بالآخرة. أما الثواب فهو في الآخرة فقط. نعم kung mapapansin natin sabi niya بينهما عموم وخصوص. طيب الأمور تتعلق الدنيا والآخرة. أما الثواب ففي الغالب أنه يتعلق بالثواب الأخروي. المقاصد أعم من النيات. المقاصد أعم من النيات. كيف هذا؟ قال لكن بمعناها الشرعي. نعم المقاصد أعم من النيات بمعناها الشرعي. قال وكلا القاعدتين يتضمن أن النية مؤثرة ومعتبرة. نعم مؤثرة ومعتبرة. طيب القاعدة الثالثة من القواعد التي تندرج تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، قال مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين. مقاصد اللفظ على نية اللافظ إلا في اليمين. Ang kahulugan ng mga salita na ito ay nakabase sa niyya, intensyon ng nagsasalita or mutakallim. Liban lang sa al-yamin. Liban lang sa al-yamin, sa pagsumpa. طيب mapapansin or maiintindihan natin mamaya ang ibig sabihin ng qaida na ito. معاني مفردات القاعدة. قال اللفظ هو الكلام. اللفظ هو الكلام أصل اللفظ إخراج الشيء من الفم وقذفه منه. نعم yung paglabas ng isang bagay mula sa ating mga bunganga. نعم وقذفه منه. طيب yan ang asl ng al-lafz. واللافظ هو المتكلم أو المتحدث. نعم اليمين القسم kabilang yan sa ibig sabihin ng اليمين. قال وفي الاصطلاح يعني اصطلاحا اليمين في الاصطلاح تقوية أحد الخبرين بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته إلى آخر ما ذكروا. طيب المعنى الإجمالي للقاعدة. anong ibig sabihin ng qaida na maqasidul lafzi ala niyyati al-lafzi illa fil yamin? Qala, ang ibig sabihin nito, idha nataqa al-insanu bi kalamin lahu ma'nan zahir
ونيته بهذا اللفظ تخالف المعنى الظاهر واللفظ يحتمل المعنيين أو كان اللفظ يحتمل أكثر من معنى على التساوي فإن اللفظ يحمل على ما تقتضيه نية المتكلم وقصده إلا إذا كان اللفظ مؤكدا باليمين إلا كان اللفظ مؤكدا باليمين. Ano ibig sabihin ng mahabang kahulugan na ito or kalam na ito? Sabi na idha nataqa al-insanu bi kalamin lahu ma'nan zahir. Ngayon, ang isang tao ay nagsabi or nagsalita ng salitang mayroon siyang kahulugan na klarong-klaro. Wa niyyatuhu bihadha al-lafzi tukhalifu al-ma'na adh-dhahir. Pero ang intensyon niya doon sa salitang klarong-klaro na yun ay iba pala doon sa ating naiintindihan. Iba pala doon sa ating naiintindihan. Halimbawa ng klarong-klaro, sabi niya, umupo ako. Alam natin na umupo yung tao. Ang ibig sabihin ng pag-upo, yung pag-upo. Pero mayroon pala siyang intensyon na iba doon sa ating naiintindihan. Yan yung sabi niya na, وَنِيَّتُهُ بِهَذَا اللَّفْظِ تُخَالِفُ الْمَعْنَى الظَّاهِرِ. Sa pag-upo, anong ibig sabihin ng ano ang ma'na zahir sa pag-upo? Yan yung kabaliktaran ng pagtayo or paghiga, di ba? Umupo. Tayyib. Pero ang ibig nang sabihin ay hindi yun. وَاللَّفْظُ يَحْتَمِلُ الْمَعْنَيَيْنِ. Naam. Subalit, ang lafaz na kanyang ginagamit ay halimbawa, sabi niya, ang ibig kong sabihin sa pag-upo is hindi pag-upo na katulad ng ginagawa ko ngayon. Bagkus ang ibig kong sabihin diyan ay yung paghiga. Oo. So magkaiba. Iba yung zahir ng zahir na naiintindihan natin sa kanyang sinasabi, iba yung kanyang niyya or maqsud. Sabi niya, wal lafdhu yahtamilu al-ma'nayn. Pero yung lafz sabi niya ay pwede niyang makabar ang dalawang ma'na na yun. Sa misal natin ay hindi niya pwedeng makabar yun, di ba? Kasi hindi naman talaga matatawag na umuupo yung nakahiga. Aw kana al-lafdhu yahtamilu akthara min ma'nan 'ala at-tasawi. O di kaya ay mas marami pang nakakabar ang lafz na yun. 'Ala at-tasawi. Pareho niyang nakakabar ang mga ma'ani na yun. Qala فإن اللفظ يحمل على ما تقتضيه نية المتكلم. Sa puntong ito sabi niya ay ang paniniwala or kukunin natin or panghahawakan natin ay kung ano man ang niyya ng mutakallim. Siya yung tatanungin natin kung ano ba talagang ibig mong sabihin. Babase tayo sa ating paghatol doon sa kanyang niyya o qasd sa kanyang sinasabi. Naam. Dahil mayroong mga maani na pumapasok doon. Liban lang sabi niya sa kapag ang kanyang sinasabi ay sinamahan ng yamin or qasam, sumpa. Naam. Dahil mag-iiba ang hukom nito. Hindi na natin siya titingnan or hindi tayo babase doon sa kanyang maqsud. Naam. Kapag mayroong qasam. Makikita natin ng mga tafsil ng ating sinasabi. Tayyib. Qala, هذه القاعدة لها صور. حكم هذه القاعدة لها صور. الصورة الأولى تعارض النية مع ظاهر اللفظ دون اقتران باليمين. Ngayon mayroon tayong niyya na hindi sila magkatugma sa zahir na sinasabi. Naam. Subalit walang yamin. Walang yamin. Kaan yaqul ar-rajulu an akhar huwa akhi. Katulad ng pagsabi ng isang tao sa isang lalaki na ang tao na yun na aking kapatid. Pero ang kanyang maksud ay ukhuwa fid din. Ukhuwatud din. Ngayon, ang zahirul lafaz sa kanyang sinabi na huwa akhi, ibig sabihin nun ay kapatid niya. Yan ay zahir. Yan yung naiintindihan natin. Kapag sinabi mong kapatid ko yan, so maiintindihan ng nakakarinig sa'yo na kapatid mo nga talaga yon. Pero mayroon tayong niyya na hindi yun ang tinutukoy niya yung kapatid niya sa tatay at sa kananay. Ang tinutukoy niya pala yung kapatid sa Islam. Kapatid sa Islam. So ngayon mayroon tayong niyya na hindi tumutugma doon sa zahir ng kanyang sinasabi. Naam, dahil ang zahir ng kanyang sinasabi ay kapatid daw niya yun.
mula sa kanilang dalawang magulang. Pero ang niya niya is kapatid sa Islam. Subalit walang yamin sa hala na ito. Walang yamin. Tatandaan natin na dahil ang hukom nito ay nasa next slide natin. الصورة الثانية تعارض النية مع ظاهر اللفظ مع اقتران باليمين. Mayroon tayong niya at mayroon tayong zahirul lafz at mayroon tayong yamin. At ito daw ay mayroong dalawang hala, dalawang situation. Al-hala al-ula أن تكون اليمين بغير طلب من القاضي. Ang yamin na sinasabi natin ngayon ay kusa na lang binanggit or binigkas ng mutahaddith. Hindi ito nagmumula sa or hindi ito hiningi ng qadi. نعم وإنما يحلفه الإنسان اختيارا سواء وقعت عند القاضي أو خارجه أو خارج مجلسه. Pareho lang sabi na nangyari yun sa harapan ng qadi, ibig sabihin sa majlis niya, sa mahkama or sa labas ng mahkama. Halimbawa, wallahi hadha akhi. So hindi siya sinabihan ng qadi na sumumpa ka na, yan ay kapatid mo. Siya itong nagsabi ng wallahi hadha akhi. Walang pumilit sa kanya. So pareho lang yung sabi niya na naganap sa harapan ng qadi or sa labas ng kanyang majlis. طيب الحالة الثانية أن تكون اليمين بطلب من القاضي. Ang yamin, sumpa ngayon ay dahil sa hiningi ito ng qadi. Naam. Kailan ito hihingin ng qadi? Kapag walang bayina si mudda'i. Walang bayina si mudda'i. Alam natin na kapag umupo sa harapan ng qadi ang dalawang khasman, sasabihin ni qadi sa mudda'i, naam, bayinatuk, mayroon ka bang patunay? Kapag sinabi ni mudda'i na wala, sasabihin ni qadi sa mudda'a alayhi, ikaw ba ay sumusumpa na ang kanyang mga paratang or kanyang mga akusa sa iyo ay hindi totoo at ikaw ay nasa tama? Kapag sumumpa siya, yan ang tinatawag na yamin al-qada. Yamin al-qada. Naam. Tayyib. Ngayon, ang halat na mga suwar na ito ay tatandaan natin dahil narito ang kanyang mga hukum. طيب قال أما الصورة الأولى وهي تعارض النية مع ظاهر اللفظ بدون اليمين. نعم. قال حكمها عند الجمهور أنه يحمل اللفظ على نية اللافظ أو المتكلم. نعم. سورة ito تعارض النية مع ظاهر اللفظ دون اقتران باليمين كأن يقول الرجل عن آخره أخي ويقصد قوة الدين. Sa puntong ito ay nagkasundo ang mga ulama na yuhmalu al-lafzu ala niyyati al-lafiz. Depende sa kung ano ang niyya ng nagsasalita. الصورة الثانية, ito yung mayroong yamin. نعم. هنا وقع الخلاف. فالحنفية قالوا نعتبر اللفظ إذا أمكن اعتباره. وقنا natin tingnan yung niyya ng متكلم. قالوا لأن القاعدة في الأيمان أنها مبنية على الألفاظ لا على الأغراض. Sabi nila sa usaping pagsumpa ay ito ay mabniya ala al-alfaz. Ang tinitingnan dito, ang mu'tabar dito ay mga alfaz at hindi yung mga agrad, yung mga niyat, kung ano ibig sabihin doon or kung ano ang kanyang tinutukoy doon sa kanyang sinasabi. Huwag natin titingnan yun. Ang titingnan natin yung kanyang sinasabi mismo na ganito ganyan. Amma an niyatihi fa Allahu a'lam bi niyatihi. هذا معنى كلامهم. أما الجمهور فقالوا حكم هذه الصورة مثل الصورة الأولى أي أن المعتبرة هي النية. واضح كلام الجمهور. pareho lang sabi ng الصورة الثانية at ang الصورة الأولى المعتبر هو نية اللافظ والمتكلم. طيب ما هو دليلكم أيها الحنفية؟ قالوا عدم ظهور النية. hindi natin nalalaman kung ano ang niyya. وأن هذا الأمر يفتح باب التلاعب الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق. Kapag
pinayagan natin, sabi nila yung bagay na yan ay magbubukas ng napakalawak na bab para paglaruan ang mga ganitong usapin, at ito ay magdudulot ng pagkawala ng mga hukuk ng mga tao. So dahil dyan, sabi nila, ay hindi natin pwedeng gawing basihan ang niya niya dahil hindi natin nalalaman ang kanyang niya. Na simple na lang sa kanyang sumumpa, susumpa siya, subalit ang sasabihin niya, hindi naman yung ibig kong sabihin. Hindi nang ibig kong sabihin. So napakalawak na usapin dahil bawat tao ay susumpa sa harapan ng qadi. Pag tinanong siya, anong ibig mong sabihin? Qala aqsidu amran akhar wa laysa hadha alladhi anta taquluhu ayyuha al-qadi wa laysa kama yaquluhu khasmi. طيب، دليل الجمهور: استدل الجمهور بحديث سويد بن حنظلة حيث قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر. Itong si Suwaid bin Handala, qala lumabas kami, gusto namin tunguin ng propeta sallallahu alaihi wasallam or puntahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at kasama namin sa paglalakbay na yon si Wa'il bin Hujr. Fa akhadahu aduwwun lahu. Itong si Wa'il ay mayroon siyang kalaban or kaaway. So nagkataon na nahuli siya ng kanyang kaaway. Fataharraja alqawm an yahlifu. Parang nagdadalawang isip ang mga kasama ko, sabi ni Suwaid, na sumumpa na ganito ganyan. Fahalaftu lahu annahu akhi. Sabi ni Suwaid, sumumpa ako, sabi niya, aqsamtu na si Wa'il bin Hujr ay aking kapatid. Fakhalla sabilahu, dahil narinig na sumumpa si Suwaid na kanyang kapatid ito, fakhalla sabilahu ay pinalayas niya or pinabayaan niya. طيب، pinakawalan niya. Qala fa'atayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Suwaid, dumating kami sa propeta sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu anna al-qawma taharraju an yahlifu fa halaftu annahu akhi. At kinuwento ko, sabi na sa propeta sallallahu alaihi wasallam, ang nangyari, kung saan ang mga kasama ko ay nagdadalawang isip silang sumumpa, at ako na lang itong sumumpa na ang si Wa'il ay ang aking kapatid. Qala sallallahu alaihi wasallam, ito ang punto dito or wajhu ad-dalala dito. Sadaqta, al-muslimu akhul muslim. Itong takrir ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pinatotohanan niya yung sinabi ni Wa'il. Sabi na, oo, sabi na, tama ka. Al-muslimu akhul muslim. Akhul muslim. Naam. So ngayon mayroong sumumpa si Wa'il, at ang kanyang sinabi ay khilaf ng kanyang niya, dahil ang kanyang sinabi ay huwa akhi, wallahi huwa akhi. Pero ang ibig pa lang niyang sabihin ay ukhuwa fid din. So parang sabi nila, pareho lang, kung mayroong sumpa or walang sumpa ay mu'tabar pa rin ang niyat ng al-lafidh wa al-mutakallim. Amma as-sura الثالثة وهي تعارض النية مع ظاهر اللفظ مقترنا باليمين التي يحلفها الإنسان عند القاضي بطلب منه. فقد اتفق العلماء على أن اليمين تحمل على ظاهر اللفظ وهو الموافق لقصد القاضي المستحلف. نعم، kapag mayroong lafظ وظاهر هذا اللفظ تخالف النية at mayroong قسم وهذا القسم من القاضي يعني بناء على طلب القاضي. قال اتفق العلماء على أن اليمين تحمل على ظاهر اللفظ. Dito ay nagkasundo ang mga ulama na ang yamin na ito ay babase sa kung ano ang zahir ng lafz. وهو الموافق لقصد القاضي المستحلف. Halimbawa, sasabihin ni qadi na ikaw ba ay sumusumpa na ang tao na yan ay iyong kapatid. Kapag sumumpa siya, sabi niya, wallahi uqsim billahi anna hadha akhi. So dito ay isa lang ang kahulugan, hindi na pwedeng dalawa. Ang kahulugan dito ay huwa akhuhu min al-abi wal-um.
Dahil yun ang niya ng mustahlif wa huwa al-qadi, wa huwa al-qadi. At ganun ang niya ng khasm. Daliluhum ala dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam, yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuk. Na'am. Ang yamin mo, sabi niya, kung ano ang paniniwala ng iyong khasm. Innamal yaminu ala niyyatil mustahlif. Ang sumpa, sabi niya, ay bumabase sa kung ano ang niya ng nagpapasumpa. Na'am, niya ng qadi dito sa ating mas'ala ay tinatanong niya yung tao na yun kung talaga bang kapatid na yun sa nanay at tatay. So kapag sumumpa siya, hindi na natin pwedeng tingnan yung niya ng halif na yun na ang ibig kong sabihin sa aking pagsumpa ay siya ay aking kapatid sa Islam. Hindi yun magiging mu'tabar. Bagkus ang mu'tabar kung ano yung niya ng mustahlif wa huwa al-qadi. قالوا هذا هو الأصل في هذه الصورة. نعم. قال غير أن الحنفية والحنابلة استثنوا من ذلك ما لو كان الحالف مظلوما فأجازوا له التورية. نعم. Ang Hanafiya at Hanabila ay mayroon silang istithna sa qaida na ito. Kung ang sumusumpa daw ay mazlum, sa puntong ito sabi nila ay pwede siyang sumumpa tawriyatan. Na'am, fil yamin. So parang hindi ko alam ang Tagalog ng tawriya. Pero parang ganun din. Sa nabanggit natin na misal. Susumpa ka, subalit ang maksud mo ay isang bagay. Katulad ng pagsasabi mo na, may pera ka ba? Pag may nagtanong may utang sa'yo, sasabihin niya sa'yo, pautang naman dyan ng 1,000. Sabi mo, wala akong 1,000, wallahi wala akong 1,000. So yun palang ibig mong sabihin is wala kang 1,000 sa bulsa mo, subalit meron kang 1,000 sa ATM mo, meron kang 1,000 sa bahay mo, sa sasakyan mo. Pero ngayon sumusumpa ka na wala kang 1,000. Totoo naman na wala kang 1,000 sa bulsa mo ngayon. Pero mayroon kang 1,000 sa ATM, o 1,000 sa iyong bahay, sa bahay mo. Yan ay kabilang sa tawriya. Naam. Huwa akhi fi al-Islam. قال بحيث لا يأثم ولا يحنث إذا تأول في يمينه عند القاضي. Sabi nila sa puntong ito ay hindi siya magkakasala. Naam. Kung mayroon siyang gagawin niya sa amam al-qadi. فيكون المراعى حينئذ هو القصد وليس اللفظ. وهذا عند الحنفية والحنابلة. طيب، القاعدة الرابعة وبها نختم. قال يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. يغتفر في الوسائل يعني يتجاوز في الوسائل ما لا يتجاوز في المقاصد. إن شاء الله maiintindihan natin sa mga sumusunod. قال معاني مفردات القاعدة. يغتفر فعل مضارع مبني للمجهول من فعل اغتفر وأصله غفر. اغتفر مزيد. نعم. وأصله غفر. نعم، هذه مادة هذه الكلمة غفر. وغفر وهذه المادة تدل على التغطية. نعم. طيب، قال وفي الاصطلاح أن يستر القادر القبيح الصادر ممن تحت قدرته. نعم. أن يستر القادر القبيح الصادر ممن تحت قدرته. هذا هو الغفران أو المغفرة. طيب، الوسائل جمع وسيلة وهي ما يتوصل به إلى الشيء. Lahat ng bagay na siya yung magiging dahilan para maabot mo yung isang bagay, kabilang yan sa wasila. Naam. Ngayon gusto natin magkaroon ng koneksyon sa
ibang mga o ibang tao. So paano ano ang wasila natin para magkaroon tayo ng koneksyon sa kanila? Kabilang na dito ang cellphone, tawagan natin sila or mga social media. Wasila yan para magkaroon tayo ng koneksyon, ugnayan sa mga tao na yun. Al-maqasid jam'u maqsad. طيب المعنى الإجمالي قال أوامر الشرع ونواهيه دائرة بين أن تكون مقصودة لذاتها. Itong mga awamir ng syari' at ipinagbabawal nito ay ya imma an takuna maqsudatan lidhatiha wa bayna an takuna wasilatan li amrin akhar huwa maqsudu syari'. Naam. Halimbawa, ipinagbabawal ang pagtingin sa o paglapit sa mga babae, paglapit sa mga kababaihan. Hal hadha huwa maqsudun lidhatihi? قربان المرأة هو مقصود لذاته أو النظر إلى المحرمات نهى الشارع النظر عن في المحرمات. طيب نعم قد يكون النظر في المحرمات مقصود لذاته، لكن هناك مقصود أعظم وهو الوقوع في الزنا، الوقوع في أمر فاحش وهو الزنا. فيمكن أن نقول أن النظر وسيلة، ولكن المقصود الحقيقي هو عدم الوقوع في الزنا. Naam. Sabi niya itong utos or di kaya pagbabawal ng syari', pag-uutos o pagbabawal ng syari' ay dalawa ang kahulugan nito. Ang unang-una sabi niya ay yung utos or pagbabawal ay siya mismo ang gusto ng syari'. Pangalawa is hindi siya mismo ang gusto ng syari', subalit ito ay wasila lamang siya sa isang bagay na yun ang gusto ng syari' o yun ang pinagbabawal ng syari'. Naam. قال فالشارع يتسامح فيما كان وسيلة لأمر آخر أكثر من تسامحه فيما كان مقصودا لذاته. نعم. Kapag sa wasila ay medyo maluwag ang syari'. Hindi katulad ng maqsud. Dahil sa maqsud ay medyo mahigpit. Naam. Mahigpit ang syari'. Dahil ito ay wasila lamang, so hindi pa siya yung final na hukom na gusto ng syari'. So nasaba an yatasamaha ash-shari'u fi hadhihi al-wasila. Naam, dahil hindi naman siya yung talagang tinutukoy ng syari' na gusto niyang ipagbawal or ipagutos. Ipagbawal or ipagutos. Wasila lang yun. Wasila lang yun. Ang gusto niya yung isa pa. Isa pa. Naam, katulad ng al-wudu, wasila ila as-salah. Wasila ila as-salah. Naam. Hindi ka makapagsala kung wala kang wudu. Naam. طيب. دليل القاعدة قالوا يستدل لهذه القاعدة باستقراء. نعم. Sa pamamagitan ng istiqra, ibig sabihin nito ay pagbabasa or pagtingin sa lahat ng nawahi ng asyara'. Sabi na kung titingnan mo ang awamir wa nawahi syari'a al-islamiyya, ay mapapansin mo ang bagay na ito ng klarong-klaro. Qala wa min jihati al-aqli wan nazar, kung gagamitan naman sabi natin ng aql, fa innal maqasid arfa'u sha'nan min al-wasail. Ang maqasid sabi niya ay mas mahalaga kaysa sa wasail. Dahil ang maqasid siya mismo yung maqsud ng syari'. فناسب أن يتسامح في الأقل شأنا أكثر من التسامح فيما هو أكثر وأعلى شأنا. نعم. يعني سنابنا دنكاننا. قال علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الكبرى. قال وجه اندراج هذه القاعدة تحت القاعدة الكبرى أن هذه القاعدة بيّنت أهمية وشرف المقاصد على الوسائل، وهذا موافق لمعنى الأمور بمقاصدها. نعم. فبينهما توافق في الحكم، ويمكن اعتبار هذه القاعدة نتيجة للقاعدة الأمور بمقاصدها. فإذا كانت الأمور معتبرة بمقاصدها فإن من نتيجة ذلك أن يكون اهتمام الشارع بالمقاصد أكثر من اعتنائه بالوسائل إذ هي أقل شأنا من المقاصد. نعم.
So, pasensya na, nawawalan na ako ng boses. So hanggang dito na lamang ang dars na ito. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ila liqa'in akhar. Astawdi'ukumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.